dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ng Panginoon, purihin sa ating pagsasama-sama sa oras at pagkakataong ito. Hallelujah. Tinataas ka namin, O Diyos. Purihin ka at sambahin ka sa aming kalagitnaan. Wala kang katulad, wala kang kaparis. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa patuloy na pakikitungo mo sa bawat isa. Sa iyong masaganang biyaya na iyong pong ibinubuhos sa bawat isa sa amin para magampanan namin ang iyong kalooban. Sa bawat araw na susumpungan namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong pagmamahal, ang iyong pangalaga, ang iyong katapatan. Panginoon, salamat sa iyo. Purihin ka sa gabing ito. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Wala nang iba. Walang papantay sa iyo. Hallelujah. We worship you, God. We worship you. Yes, Lord, we worship you, God. We worship you. We worship you, Lord. You are worthy. There's none like you, God. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We give you our praise. And we bless your name. Yes, we bless your name. Hallelujah, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Kataas-taas ang Diyos. Dinadakila ka namin. Wala kang katulad, walang papantay sa iyo, Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. We worship you. We worship you, Lord. Hiriyame, sereyamdere aldonomonde. Hiriyala lamandorobo soromonde. We worship you. You alone are worthy, Lord. We give you the highest praise, oh Jesus. Oh, worthy of all glory and of all honor and all of the power, God. You alone are worthy, worthy, worthy. Here I am, you alone are worthy, God. We give you the highest praise. We lift your name on high. We lift your name on high. And we magnify you, Lord. Yes, we magnify and exalt your name. We adore you, Lord. Hallelujah. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord. You alone are worthy. You alone are worthy, God. Oh, we shout and praise to you, Lord. We shout and praise to you, God. You alone deserve it all, God. You deserve it all, God. Hallelujah. The glory belongs to you. The glory belongs to you, Lord. Hallelujah.
might be lifted high. Be honored, Lord. Be honored, Lord. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Hiriam, hiriam, lisa. Hiriam, alamama, karalamandi. Rumusuro mundo niya, alamandi. You alone are worthy, Lord. Hiriam, hiriam, alamanda, ramundi. Hiriam, ramundi. Yeria seria la lamande, be magnified, be lifted high, be glorified. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At kahit magbago ang mundo, hindi ka magbabago, aming Panginoon. Mananatili kaming matatag sa piling mo. May pag-asa, may magandang kinabukasan. Lahat ng plinano mo'y maisa sa katuparan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maglagak ng tiwala at pananampalataya. Hindi bumabaling sa kung ano-ano mga bagay sa mundong ito. Bagkos kung anong gusto mo, yun ang mangyari sa amin. Ang diskarte mo, hindi ang diskarte namin. Panginoon, tulungan mo kami na palaging magpasakop sa iyo bawat araw ng buhay na ito. Dahil ang buhay na ito ay may kwenta sa piling mo. Hindi nasasayang. Kakaroon, Panginoon, ng kahulugan at naisa sa katuparan ang layunin mo sa aming lahat. Magpasakop kami sa iyo, Panginoon. Hayaan namin, Panginoon, ang iyong kaharian ay dumating, makapangyari sa bawat isa. Ang iyong kalooban ay mangyari din sa aming lahat. At makita namin, Panginoon, na ang langit ay tunay na nararanasan namin dito sa lupa. At alam namin, Panginoon, habang kami nasa iyo, ikaw ay nasa amin. Walang gawa ng masama ang makakapanaig sa aming lahat. Kami ay nasa pangangalaga, nasa covering mo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Ang mga kasiguruhang ito ay aming hindi lang nalaman, kundi mararanasan. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Tanggapin mo po ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Ang lahat ng ito'y maging mabangong samyo sa iyo, O Diyos. At kami ay nakakapagbigay ngiti sa iyong mga labi. Salamat po sa pagtitipong ito. Ikaw ang dahilan ng Panginoong Hesus na nais ng namin itanghali taas, dakilain at patuloy na luwalhatiin. At ang banal mong Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan upang ipaunawa sa amin ang iyong mga katotohanan at hindi kami maging estranghero, ignorante sa mga bagay na iyo pong itinuturo na siyang alam namin magiging malaking kapakinabangan sa aming lahat. Manguna ka, aming Diyos. At tunay na sa aming mga buhay ay talagang ikaw lamang, O Panginoon, ang maitanghal at marapaparangalan sa amin. Purihin ka sa gabing ito, O Diyos. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pangunguna mo sa amin. Salamat sa pagbuhos ng iyong masaganang pagpapala at biyaya sa aming lahat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng karangalan, at sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, aming Panginoon. Salamat po sa iyo at ikaw'y nandito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Well, bago po kayo siguro magsiupo, baka pagkamayan kayo at ngitian niyo po ang inyong mga kapatiran. Thank you, Lord. Thank you, bro. Thank you, Lord. Okay, so
Once again, welcome po sa midweek service ng Life and Peace Believers Community sa unang Miyerkules ng buwan ng Abril, April 3. So first Wednesday po natin ngayon. Pasok tayo sa panibagong quarter, the first month of the second quarter. Hallelujah. Well, I'm glad na nakita ko kayo ulit dito sa ating midweek service. Well, I'm still desiring and believing na ang midweek service natin ay sought after. No, hindi po siya option. Kasi minsan ang tao, lalo naman ang palataya, ginagawang option ng midweek. But we all know, may weight. May weight po yung pagsasama-sama natin kapag Wednesday evening. It is because we spend this time, this moment, learning about the kingdom of God, to which we have been a stranger before. Kasi alam nyo, habang nagiging estranghero tayo sa mga bagay sa Panginoon, tayo rin yung nadideprive ng mga pagpapala niya, di ba? Tama? Imbis na we know what God can do and what God has already prepared for us and what God has actually is trying to bring to us, kumbaga ayaw nating i-miss yung mga opportunities na gano'n. Alam ko, sa mga eskwelahan, parang classroom setup tayo dito, but again, this is the time for us, just like Mary, who will just sit at the feet of Jesus and learn His ways. Have you ever imagined, na-imagine niyo po ito, bakit gustong umupo ni Maria sa paanan ni Jesus? Dahil na-discover niya sa kaharian ng Diyos, marami talagang mangyayari maganda. At kung ganon tayo ka-eager, nagbababa tayo ng mga bagay binababa natin yung mga bagay na alam nating, yes, somehow, it's important, but it's never urgent. Tama ba yun sa quadrant yun, di ba? Pag important, urgent, na alam natin, when we miss one, somehow the momentum stops. Ako, parang sabi ko gano'n, pag hindi na ako nang-attend, ang laki ng discouragement ko. Nadi-discourage talaga ako. Kasi sabi kong gano'n, there is a word for me there. Alam niyo ba yung puso na may palaging uhaw at gutom? Na kating-kati ka na makarating dun sa lugar kasi alam mong there is something that God has prepared for you. And you will never fail. And that has been me even today. I will always go to the places where I know na makaka-receive ako. Alam ko, sabi niyo makasarili, pero what I receive, I just wanted to experience it and then I will share it. Kasi if those things have been totoo, yung true sa akin, talagang genuine sa akin, then I need to share this. It's very experiential and it's very satisfying. Masarap po na mga bagay na ini-impart ni Lord, talagang kinakatch natin. Ba? Iba yung you heard it once, but it's another thing that you heard it again. Alam niyo, dito sa atin, wala nga tayong inuulit na mensahe dito eh. And many times, papakinggan ko yung sarili ko pag nagme-mensahe ako. Minsan, siguro si Raulo ko, no? Pag natatawa ako sa mga pinagsasabi ko, sabi ko gano'n, nasabi mo yun? Ibang kapahayagan yan, Pag nasasambit ko yung isang bagay na alam kong hindi ako yun, namamangha na lang ako. Kasi there are times, just like, nung Monday, siyempre, nandun kami sa retreat ng mga pastors. I know, wala pa akong part nun eh.
tinawag lang ako nung gabi. After mag-share ni Bishop Larry. Basta nag-flow lang ako sa panalangin. And they were thankful for me, for the prayer. And I don't know what I've been praying. Basta, I'm just declaring what was been preached, na talagang masolido yung mga salita ng Panginoon. Sabi ko kasi, we just need to really get more serious with the Word of God. Because the more we miss His Word, the more we miss our life. Ang salita ng Panginoon ay buhay natin. Diba? Bakit sinabi niya, give us this day our daily bread? Hindi lang basta bread yun. Even though that is a supply, yung bread kasi is general eh. But kung isipin niyo, yung bread is everything that you need. But most of all, sinabing ganon yung sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. In-specify niya na yon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of my mouth. Kung ano man yung ilalabas ko, yun ang buhay ninyo. Kaya kung araw-araw we miss the Word, we miss Him. Kaya yung mga gathering, sabi ko, Lord, I know I need this. I need this so badly. Because if I am not there, I am not there. I'm not receiving anything. Kasi alam nyo, ang banal na Espiritu nag-i-impress palagi, di ba? Minsan title pa lang nung conference, ganyan. Somehow may alam nyo yung sensitivity mo sa banal na Espiritu. When you see a title pa lang, alam mo, I need this in my life as a spiritual person. So, I just try to grab a hold of the truth na i-reveal doon at pag natapos yun, talagang sabi ko, ang bait mo talaga, Panginoon, ang dami kong na-receive. Hindi nasayang yung oras ko na umupo, nakinig, kahit na namasaya ako ng malayo, naggasolina ka, hindi ka na, alam mo yung tinatawag mo na ang araw mo ay hindi nasayang. Walang nabaliwala. As in, when you go home, even though it's very tiring the whole day, you can say, Lord, I can sleep very well because I have received so much from you. That is why dito po sa atin, sa simbahan po natin, really, what I'm praying is that I can rub off that kind of a spirit na we are not satisfied because we wanted more from the Lord. Kasi pwede naman tayo sumigaw, we want more, but the action is not really wanting more eh. Alam nyo ba yung saliwa, yung sinasabi mo, I want more, but you are not there to receive more. Nakuha niyo po ba? Ang talagang you are wanting more is that you will just try everything of all your resources to just be there and receive because in this life, God wants us to receive and never stop receiving from Him because He did not stop giving and giving and giving. Bigay siya ng bigay para sa kapakinabangan natin. Amen? So, I am praying and believing, Lord, the season that we are in, it might be a season wherein may pain, may mga question marks, ganyan. Pero in the long run, as you pray, as you come to the Lord in prayer, God, little by little, is showing you the answers and addressing your situation. Yan ang maganda ron eh. Nakikita mo, pwede ka naman mag-react, manalangin ka na lang. Di ba? Manalangin ka na lang, ibigay mo sa Panginoon, magtuloy-tuloy ka lang. Yan naman sabi ng Panginoon. Kasi marami sa atin, imbis na, tawag dito, parang nagpo-post tayo, yung, oops, parang sobra na ako sa simbahan ah. Kailan ba naging sobra ang simbahan?
You have not yet have enough of God. And you are now tired of having enough of God. So, buhay po natin, kailangan somehow talagang ipagsiksikan natin ang sarili natin sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi po siya nagsasawang umaraw-araw sa ating magpaalala. Come, lapit ka lang. At ikaw ay pupunuin ko. Okay, so we're talking about principles of God's kingdom. The last time na pinag-usapan natin yung mga gamit ng susi, yung karakter ng mga susi, alam natin na there's so much privilege and benefits na binibigay ang Panginoon sa iyo, sa akin, sa ating lahat na mananampalataya. Na until now, the enemy is succeeding, nagtatagumpay ang demonyo para huwag nating gamitin yung mga susing yon. Marahil may susi tayo sa iba naman nating ginagamit. Ang ina-unlock natin, hindi yung kalooban ng Panginoon, ina-unlock natin yung sarili nating. May susi kasi tayo, ma-unlock naman natin. Ibig sabihin, blessed naman talaga tayo eh. But God wants us to have more from Him, which is what we call favor. Okay? We can be blessed, but there is a difference because if we are highly favored by God, it's a different story. Nakakuha niyo po ba? Na kahit na anong gagawin at saan tayo pupunta, may pabor sa atin. Hindi ka lang pinagpala, kundi may pabor ka pa. Katulad ni Noah, he found so much grace in the Lord, in the sight of the Lord. Alam niyo, yun yung pabor na of all the people, masasabi mong paborito ka ni Lord. Kasi may pabor ka. Okay, so, principles of God's kingdom. It's very important for us to catch, even though mahaba na yung series natin, nasa pang-25 na ngayon eh. So, mahaba-haba na po yan. Kung babalikan natin, simula sa simula, pinag-usapan natin yung ayaw ng Panginoon na ginawa ng tao, relihiyon, na hanggang ngayon, niyayakap pa rin. Hindi ba nagsasawa? Alam nang it's not working, religion is not working, but still, people of God are still trying to create their own system, not the kingdom system. So, again, nandito tayo, ma-open up tayo sa mga bagay ng langit at ma-unfold sa atin ang glory ng Panginoon sa mga buhay po natin. So, paalala, this coming Saturday, yung Ladies Fellowship, dito na lang daw gagawin. Okay, para supposed to be sa bahay namin. Dito na lang, no? Kasi sa hapon kasi may kasalan ako na gagawin. So dito kayo ng 6, 8:00 ng umaga. So take note sa mga kababaihan, sa Saturday po, 8:00 ng umaga. Dito po kayo sa center. Tapos, April 8 to 10 will be our prayer and fasting. Mahalaga din po ito. Napakahalaga na maging kabahagi po tayo sa pananalangin at pag-aayuno. Itong panahon na talagang kailangan mas magbabad tayo sa pananalangin sa Panginoon. Tapos April 13 and 27, yung mga youth ay meron silang fellowship, 4:00 ng hapon. Let us just continue to encourage our young people. Kanina, doon sa Intercessors for Transformation of Laguna, yung nagli-lead doon, young people eh. Pero intercessors ito, siya bata, nagli-lead ng worship. Sabi niya, ang panalangin niya, Panginoon, basagin mo naman ang mga kaisipan at mga puso ng mga kabataan na lumapit at huwag magsawang lumapit sa iyo. Kasi ibang nilalapitan ng mga kabataan ngayon eh. Di ba? Korean. Korean. Tapos yung gamings, yung mga, kung ano-ano mga activities na somehow, yes, it's somehow fulfilling sa kanila, but again,
the more fulfilling one should be the one na binibigyan na ng focus. So, yun, nakakabasag naman ng puso yung panalangin na yun na talagang sininggle out niya yung mga young people na katulad niya. Sabi niya, Lord, mahabag ka po sa mga kabataan po. Dahil hindi lang Laguna ang kailangang ma-revive, kundi ang buong mundo. Iba na ang impluensya. So, young people, yung kayo magulang, may anak kayong kabataan, please bring them in. Okay? And then April 19 will be the Young Adults Fellowship, alas 7 ng gabi. Friday po ito. Mga young adults po natin, sana walang kakamot ng ulo. Dapat nandito rin sila. And then April 27, tayong mga kalalakihan, meron po tayong fellowship ulit. At sa isang napakamakabuluhang pagtitipon. Kada pagtitipon natin ay hindi tayo matapos-tapos. Okay, so yan po. Tapos sa ating Summer Saya, nagtatanggap na po tayo ng payment. Okay, nagtatanggap na po tayo ng payment June 15 and 16. So we are encouraging still everybody who's watching and who are here na maging part nito, because we do this only once a year. So once a year lang po natin ginagawa ang ating Summer Saya. And siguro nagkaroon kami ng idea kung paano gagawin ito na hindi naman toxic. Maganda at mag-i-enjoy tayong lahat. So that will be June 15 and 16. Ano ba susunod sa April? May na, no? So maikli na lang. And sooner we will show to you yung t-shirt design, tapos kung ano po yung target venues natin, ano yung mga lugar po natin na gagamitin doon sa venue. Okay? So yan po ang mga paalala para sa buwan ng Abril at para sa ating Summer Saya. And siguro mag-ano na rin ako sa inyo, encourage ko kayo na somehow I don't know everything na pwede kong sabihin sa inyo, kailangan kayo sa ministry. If you are not in the ministry, or you have a ministry, but kumbaga nandoon lang kayo, and you want to do still more, then you can approach me. Maraming aanihin, kulang ang manggagawa. Kaya hindi pwedeng pinababayaan yung anihin. Mapapanis yun. Kukuhanin ng demonyo yun. So, we just wanted to move. We wanted to advance. And if we cannot advance, we are defeating our purpose. Okay? So, be a part of a ministry. Siguro, ito yung pagkakataon na siguro i-ano ko yung intercessors ministry. This is not supposed to be a ministry, but we will strengthen that part of us na mas lalong manalangin araw-araw. Hindi lang po isang araw lang. Kundi talaga ang gagawin, mula Lunes hanggang Linggo, nananalangin. And i-challenge ko ang bawat isa. Because I'm planning na next month, I will have an early devotion, a prayer devotion via, hindi lang Facebook Live. Ayoko mag-Facebook Live eh. Mga mamaya eh. Sabihin nila ako nasisikat dito. Ano lang, magkokol ako sa atin lang, sa family. We will have our prayer devotion in the mornings. Siguro an hour before we do everything in the day. Alas 6 yata ng umaga pa. Ini-impress ni Lord. Kung hindi pa kayo gising ng oras na yon, masasanay na kayong gumising. Gagawin na natin ng araw-araw. Mananalangin tayo. Okay? So, yun po yung mga somehow dinadrop ni Lord, because I know we just need to really make some serious move para sa ministry, para sa Panginoon, at para din sa mga tao na wala pa dito sa atin. Alam ko may mga susi tayo. Pero hanggat hindi natin ginagamit ang mga susing yan, wala tayong makikitang dumarating na nabubuksan.
And thank God, may dumadating sa atin at nabubuksan sila. But it's about time for us to really take some serious time to pray. Siguro spearhead namin ito. Salin, kaya mo? Gumising ng maaga? Kahit puyat, gigising ka. Okay, so yun po. I hope and pray. Again, hindi ko po ito i-enforce. Pero I just wanted this magiging voluntary. And you will expect me every day, I will open it up. Mag-open tayo ng Google Meet na lang tayo para pagpatak ng alas 6 na nanalangin na tayo. May word tayo, may panalangin tayo. We will really take time for that. And we will have prayer items na pupuntiryahin natin. Kasi hindi pwedeng gagawa lang tayo ng gagawa. Ito, naghahanap tayo ng lugar para dito. Actually, sinasabi ni Lord, pag-pray mo nga itong building na ito, na ibigay na sa atin. Kung ito ibibigay, bubuksan natin yung mga opportunities. Pwede tayong mag-ministry sa ibang lugar dito. Well, yun lang. We just need to come to the Lord in prayer, asking and believing. Okay? So, kingdom principles tayo. This is series number 25. And I believe this is very basic, but this is very important. Kasi today, in the body of Christ, there are a lot of so-called Christians who are not really living the life of a citizen of heaven, of the kingdom of heaven. So we will be talking about, after receiving the keys, who are we now in implementing the things that we have received from Him. So, principles of God's kingdom, series number 25 tayo, the kingdom concept of citizenship. Okay? So, review tayo, last time, ang pinag-usapan po natin, ano ba yung nire-represent ng mga susi? Yan, it represents authority. It must be clear for us. The keys that we have is an authority for us. Pangalawa, keys represent access. So, when we have the key, meron tayong maluwag na pagpasok, paglabas. Meron tayong, kumbaga, openness sa ating Panginoon. Number 3, keys represent ownership. When we have keys, then we know it's ours. It should not be taken away from us. If the health is ours, then we have the key to lock and unlock what is needed for our body to remain healthy. So, iba pa mga aspect or area ng ating buhay, we need to claim ownership. Pang-apat, keys represent control. When you have the keys, you have the control. Ibig sabihin, it cannot overboard. It cannot always take over you. Okay? O overtake you. Kung ikaw ang may hawak ng susi, ikaw ang may control. Hindi pwedeng ang magnanakaw ay palaging magnanakaw kasi sinarhan mo na siya, hindi siya pwedeng pumasok. Okay? Number 5, keys represent authorization. Ibig sabihin, you now have the rights, you have now the call. Ikaw na ang pwedeng tumawag kung anong gusto mong gawin. Dahil ikaw yung tinawag na parang si Joseph na binigyan ng authority ng Pero. So ikaw na ang mga ngasiwa, ikaw na ang mangunguna, ikaw na ang dapat masunod diyan. Authorization. And then number 6, keys represent power. Alam natin kapag may mga susi tayo, may kapangyarihan tayo. Kapangyarihan para, again, to block and unblock. Follow and unfollow. Parang Facebook lang ang dating nito. Okay? And then, number 7, keys represent freedom. When you have the keys, it just, kumbaga, open up things for you to really enjoy from the Lord the freedom that He is giving. Okay? And then, yung characteristics last Wednesday, ito yung mga characteristics ng mga susi sa atin. These are laws. Ang susi ay mga batas. So,
tayo ang mag-i-implement ng batas. At ang batas na yan, alam natin, natutunan din natin, ang keys na sinasabi dito ay scriptures. Scriptures, mainam na maintindihan natin na ang mahalaga, ang susi natin ay ang salita ng Panginoon. Sa lahat, pag hindi ayon sa sinasabi niya, hindi natin pwedeng gamitin. Keys are principles. So dito, nalalaman natin kung ano yung mga tamang pamamaraan, ano yung hindi dapat ginagawa. Keys are system. Okay, sistema po ito. Ibig sabihin, embedded, nandiyadyaan na. Nung dumating ang Panginoon sa mga buhay po natin, nandiyan na yung system, naka-upload na siya. So tayo na lang ang dapat mag-open nung system na yon for that to work on us. And then, keys activate function. So it activates what we can do. Hindi tayo limitado. Okay, pag may susi ka, alam mo sinabi ng Panginoon sa iyo, just like if you are called, ako, nung sinabi ko, Panginoon, tinawag mo ko, then I need to activate this function in me. I cannot remain in a status na wala akong gagawin. I know I'm called, then I need to step forward, and this is the key that I need to use to pursue what you have called me to, o kung anong panawagan mo sa akin. And then, number 5, keys initiate action. Ang mga susi ay nag-i-initiate ng action. Hindi lang po siya tinitingnan lang ang lock, tinitingnan lang ang susi, hindi yung magbabago. So, meron kang gagawin, meron tayong gagawin. Number 6, keys are the principles by which the kingdom of God operates. That is the kingdom operation, ang mga susi. So, ang mga susi ay siyang ginagamit para mag-operate tayo sa kaharian ng Panginoon. Number 7, keys cannot be substituted by feelings, emotions, wishful thinking, or manipulation. Okay, hindi po pwedeng palitan ito ng mga bagay na ito. Damdamin, yung mga isip-isip lang, yung mga trying to figure it out. It's not that way. Or even manipulation. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipagpilitan yung iyo dahil may mas magandang gusto ang Panginoon para sa iyo. Okay? These are the characteristics. But now, we'll be talking about, ayos mo. Paki-turn nga po. Ayos sumunod eh. Yan. Okay, so we are talking about kingdom concept of citizenship. So citizenship is the most valuable asset of a nation. And it's not easily given because of its power and impact. Alam natin, kapag ikaw ay mamamayan, meron kang matinding karapatan. Tama? And siguro, nababalitaan nyo to. Ako, nabalitaan ko lang sa kwento-kwento na sino may kausap ko na nag-Saudi. Sabi niya, sa Saudi, nung nagtatrabaho sila ang masipag. Nung Saudization ba yun? Saudization, nabawasan sila na silang masisipag. Ang dinagdag, yung mga lokal. Nakuha niyo po yun, mga lokal ang dinagdag doon. Dahil mga citizen sila, hindi sila masyadong tumatrabaho. Yung mga hindi citizen, sila yung talagang banat. Naintindihan nyo ngayon na pag binibigay yung citizenship, ibig sabihin, yung pribilehiyo nandoon, yung power at impact ng pagiging citizen mo, parang mali, parang lalo naging tamad kapag naging citizen. Kaya, no wonder why mga kababayan natin na pumunta na ibang bansa na naghahangad ng kanilang citizenship sa ibang bansa. When they got it, things become different. As in, parang hindi mo na kilalang Pilipino ka rin naman, citizen ka rin naman dito. So nagbabago. There is such power that is being released when you become a citizen. So, yun nga, it is the most valuable asset
ng isang bansa. Its citizens. Okay? And citizenship is not membership. It's not membership. Kasi membership can be, ano ba yan? Yung evoke ba yan? Pwede mo i-terminate yung membership mo. Okay? So, citizenship is, when you're a citizen, you're a citizen. You stay as a citizen. So, religions, ang mga religions po, function on membership. Ganun ang religion. To which, somehow, naintindihan ko, na kapag ikaw ay nasa simbahan, dapat hindi ka lang membro, kundi ikaw ay disipulo. Intindihan niyo po yun? That is a kingdom principle. O, ito po ay, kumaga, kasi the more na you consider yourself as a member can a member can be active or inactive. Pero pag citizen, kumbaga, merong bigat kasi bayan mo yun. Lugar mo yun, komunidad mo yun. So, religions function on membership while nations and kingdoms function on citizenship. So, binibigyan ng halaga yung mga mamamayan. At ang mga mamamayan, hindi lang sila miyembro ng bayan na yon o bansang yon, kundi bahagi sila, tawag dito, lahi sila nun. Okay? Consider silang lahi. Next is this. Ayaw ulit. Yan. Citizenship is necessary for the validity and legitimacy of any nation. Kailangan po ang citizenship para ma-validate at maging legitimate ka na kabahagi noon. Not only that, but citizenship is the most sacred privilege of a nation. Okay, ito'y pinakabanal na pribilehiyo ng isang bansa na maging kabahagi ka noon. Kaya nga, nung ako'y kumukuha ng passport, since sa aking birth certificate ay Chinese ako, talagang pinaglaban ko yon sa mga immigration attorney. Pilipino ako. Unang-una dito ako pinanganak. Tatay ko lang naman po ang Chinese. Naka-acquire na ako dito ng TIN. Nakakaboto na ako. May driving license na ako. At naging regular na ako sa trabaho. Hindi pa rin po ba ako citizen? Alam niyo po yung hirap, totoong-totoo sa akin ito, yung pagiging citizen ng Pilipino. Kasi pinaghirapan ko to. Nakuha ko lang to na ako yung nag-edad ng 40. Yung talagang masasabi ko, Pilipino ako kasi nakakuha ko ng Philippine passport at the age of 40. So it's very sacred, napakahalaga. When you are a Philippine passport holder, iba yung pakiramdam mo. Pilipino na ako talaga. Sarap ng buhay. Hindi na ako Chinese. Mukha lang akong Chinese. Diba? So iba yung yung dating na na-acquire mo talaga yung citizenship mo. Alam niyo sa kingdom din ng Panginoon, ganun eh. Iba yung pakiramdam, iba yung angas na ikaw ay mamamayan ng langit. Kaya mahirap kung hindi tayo kumbinsidong kabahagi tayo nito. Pero mamaya, pag-usapan natin, meron kasi mga factors bakit nagkaganoon at hanggang sa ngayon, marami pa rin mananampalataya ang hindi nakakapag-function as a citizen of the kingdom of heaven. Okay? So, paki-turn nga, ayan. Luke 16, verse 16. Sabi nga nun, the law and the prophets were until John. Okay? Dito, binibigyang linaw, pagkatapos ni John the Baptist, since that time, that the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. So, kasi in time ni John, the preaching was hard strong about the kingdom coming.
But, since the kingdom of God has been preached, ito ang naging dating ng maraming tao noon. Sila ay hinahanap nila ang katuruan ng kaharian ng Panginoon. To which makikita natin, di ba, every time Jesus preached, multitudes ang kanyang crowd. Sinusundan siya ng maraming tao. Pero ano nangyari? Anyari. Pagdating sa panahon ngayon, when the kingdom of God is being preached, people now are trying to scatter. Go their separate ways because they are not trying to adopt the kingdom teaching. To which, yun ang dinadala ng Panginoong Hesus. Nung dumating ang Panginoong Hesus at naipipreach ng kaharian ng Diyos, yun ang dapat makita at maranasan ng mga tao. To which, ng panahon ng Panginoong Hesus, ranas nila. That is why people are pressing into it. Everyone is pressing into it. Pero ano ba nangyari? Tingnan niyo po dito sa next passage na to. Why does the church as a whole seem to have so little impact on our culture? The church today, what had happened? Ano ba nangyari na? The reason is, tingnan niyo po, and this is simple and sad, sabi nga nun, most pastors don't understand the kingdom. They don't preach it. They're just trying to preach what they wanted to preach. So, they don't preach it or even teach it. And praise God, dito sa simbahan, we are talking about it and I'm sharing about it so that ma-open up tayo that there is a kingdom of God, the kingdom of heaven that we belong. Okay? So, consequently, most of the people in the churches don't understand the kingdom either. So they don't model kingdom living. It was not being preached, it was not being taught. So ang nangyari, walang kingdom living. Kaya estranghero ang mga supposed to be what we call citizens of the kingdom of heaven. Pero nung panahon ni Jesus, it was also clear what kind of a life is kingdom living. Pinakita niya kasi nagpagaling ng mga may sakit. Hitik na hitik sa mga milagro at himala. Di ba? Kung paano tinutulungan ng mga may sakit, tinutulungan ng mga tao na mapaganda ang buhay. Because that is what the Lord wants to bring to all the people who will believe in Him. Di ba, ang panalangin nga ng Panginoon sa John 17 na, Lord, let them be one just as we are one. Makipag-isa sila, katulad ng tayo nag-iisa. Ngayon, dahil nga estranghero sa kingdom living, watak-watak, away-away. And thank God, last Monday and Tuesday, yung aming retreat ng mga pastors, we are talking about we grow together in unity. We are called to grow together in unity. We are called, tayo po'y tinawag to grow together in unity. Now, unity cannot be achieved. Why? Because kingdom living is not applied. So we are still trying it by our own. Ginagawa pa rin natin yung ating gustong gawin na pag hindi natin gusto, ayaw natin sa kanila. Alam niyo, ang magandang mga senaryo ngayon, dito nga sa Binyan Pastors Movement, tuwan-tuwa ako kasi iba-ibang denomination ito eh. Baptist, Evangelical, Pentecostal, Methodist, kasama dyan. Meron pa ngang sumasama sa amin ngayon, sino ba yun? Si Katawang Okay? Yung sa Adventist. Sabi niyo, Pastor, dapat din naman tayo nakipag-associate doon sa mga yun. Teka, sa Biblia, ako nagbabasa yung devotion nung isang araw. Sabi nga noon, kung sila ay hindi laban sa atin, kakampi natin sila. Naintindihan niyo? So, hindi naararanasan ng kaharian kasi nga, hindi naman na ituturo at hindi na ibabahagi. Walang karanasan ang mga tao sa kaharian ng Panginoon dito sa lupa. To which right now, He's trying to bring it to each and every one of us. Let this life be a life in the kingdom while we are still living on earth. That is why He prayed na
let your kingdom come. Because if the kingdom of God will not come, then nobody will know that there is a kingdom of God that He's trying to bring to everyone. So, yan ang problema. Nakakalungkot na maraming simbahan. And thank God, sa ngayon, dito sa Pilipinas, since Laguna pa lang ito na nasasamahan ko, hindi ko pa nasamahan yung ibang mga. But now, we are being exposed to this such kind of teachings and know-how and revelations. Sabi nga ni Bishop Larry, di ba ma? Sabi nga nun, ang problema sa panahon ngayon ay kingdom rotation, hindi kingdom multiplication. Kasi ang mga mananampalataya, bakit kingdom rotation? Pag ayaw na sa simbahan ito, maghahanap na ibang simbahan. Magro-rotate lang. Ang desire ni Lord, multiplication eh. Di ba? Pag nakita nyo naman ng mga istorya sa Biblia, si Jesus, He always wanted to multiply. Multiplied miracles, multiplied provisions. Diba? Yun ang ginagawa niya eh. But it is not happening because na-shelve yung ganong katuruan. But thank God, may mga ganon ngayon. Nag-o-open up. Talagang dapat ma-spread itong gospel na ito. This is the gospel, the gospel of the kingdom of God. So we just need to learn how to be a real and genuine citizens of the kingdom of heaven. So, sabi nga nun, tingnan nyo, once they see it modeled, they will want it. Once ang mga tao nakakita kung anong buhay meron tayo, dahil tayo namumuhay sa kaharian ng Diyos, hahanapin din nila. Mainam nga yung sinasabi mo, Sister Russell. Langis pa lang ang pinahid natin, iba na pakiramdam nila. Pero sa totoo lang, si Lord kasi ang kumikilos. Somehow, ginagamit tayo, but we don't take the, tawag dito, yung credit Hindi ikaw yun Alam mong nagpapagamit ka sa Panginoon para maranasan nila ang kaharian ng Panginoon. When you spread the word, and people will notice that there is such power in there, they will question, they will ask, ano ba ang sarap ng feeling niyan? Ano bang meron dyan? Yun yung ibig sabihin, hindi yung langis ang hanapin nila yung Panginoon. Even though ang hirap pa rin nilang hatakin, but they know that they have an experience with the Lord. Once they see it, once they experience it, they will want it. So such is the power of the lure of citizenship in the kingdom of heaven. Yun yung panghatak natin Yung Romans 8:19, sabi nga nun, di ba? For the earnest expectation of the whole creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God. To which, ito yung gustong-gustong maranasan ng mga tao ngayon. Yung pagkakapahayag ng mga anak ng Diyos, yung mga citizens ng kaharian ng Panginoon. So, nandito tayo, hindi para lang maging Kristiyano, mananampalataya sa sarili natin. Dapat minomodel na natin ito. Kung tumagal na tayong mananampalataya, ganun pa rin ang ugali natin, may problema tayo, wala tayong kapahayagan sa kaharian ng Diyos. Kung hanggang ngayon, ang buhay natin ay hindi man natin madala yung ating mga kamag-anak, kapamilya sa Panginoon, may problema talaga tayo. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para sa sarili lang natin, di ba? Niligtas tayo ng Diyos, maging kabahagi tayo at mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos para pati sila, hindi lang tayo. Okay? So, napaka-basic to become a genuine citizen of heaven. So, becoming a kingdom citizen is this. John chapter 3, verse 3. Jesus answered and said to him, most assuredly, eto ang siguradong-sigurado, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless one is born again. So this is experiencing
new birth. Kaya nga ang tanong, okay lang yung experience na maging born again ka. Kasi pwedeng born again ka, pero hindi ka talagang na born again. Ibig sabihin, yung progressing mo, ang pag-progress mo bilang mananampalataya, bilang nakaranas ng pagkapanganak muli. So, being a kingdom citizen is that we really have that genuine experience of new birth. Kaya nga pwede tayong, kumbaga, magsuri sa sarili natin, am I really a born-again believer? O baka mamaya, nagsisimba tayo, religion na lang ito. Di ba, pwedeng ganun, ano? Kasi marami naman talagang, natatanda mo yung kanta ni Iano? Alam niyo yun, yung banal na aso, santong kabayo. Isipin natin na niligtas po tayo ng Panginoon, hindi para lang makabahagi sa isang gawa, sa isang pagtitipon. Hindi lang po yun eh. Hindi po natatapos dun eh. It's not just like that eh. Na born again ka, tapos member na ako. Member. Yung inaalis nating mindset eh, yung member na ako eh. Kasi maraming nag-forward, nag-altar call, pumunta dito, pagkalapit dito. Mga ilang linggo lang, hindi mo na makikita eh. Ang problema doon, naging born against pa eh. Di ba? Kumaga, nakaranas sa Panginoon. Tapos yung karanasan, napurnada. Imbis na magtuloy-tuloy, okay, wala, naintindihan natin because everybody is like the parable of the sower eh. Somebody will be falling, the word will be falling on the roadside wherein the enemy can steal it freely. Exposed. Okay na, nakapagsimba na ako. Gets na, check na yun, check na. Tapos, yung iba naman, siyempre pumunta dito, bigat na bigat. Siyempre kailangan nila talaga ang Panginoon, mabigat eh. Di nakagaang sa kanila nung tumanggap sila sa Panginoon, nakaranas sila, iba yung klase ng experience. Yung karanasan, marami ako nadidinig na ganun. It's very common. But just like somebody who's been naso lang sa batuhan, ganun din, hindi umugat. Para bang, now you see me, now you don't. Another one, di ba yung thorn sa thorny ground. Yun naman, syempre, na pressure, gustong yumaman eh. Alam mo naman ng Panginoon, pagyayamanin ka naman. Pero ang gustong mangyari quick, mabilisan na pagyaman. Siyempre na pressure, yun na, nakalimot na. Na pressure na marami nang gustong gawin. Gusto na, napasukan itong multi-level marketing na daming ganyan eh. Di ba? But the one who's genuine is the one who received the word on a good ground. If this heart is a good ground, then whatever comes your way, you will continue. That is what we call an experience of new birth. Talagang masasabi mo na, born again ako. I remember this, nung ako'y nag-aaral sa NLSM, sa Alabang. May pinagawa sa aming project. Gawa kami ng isang write-up regarding sa new creations ang subject namin kay Ma'am Tony Haskell. So, gumawa ako ng write-ups. Ang write-ups ko, in-spell ko, parang ang acronym ko yung Born Again. BORN-AGAIN. So nilagyan ko yung, hindi ko mahanap ko na sa inyo. Sa sobrang tagal na kasi. Pero somehow, nabigyan ko ng hustisya yung tinatawag na born again. Sabi ko, ito yung totoo sa akin eh.
pag born again ka talaga, you are born even to the, tag dito, yung pinakasiksik ng iyong buto, born again ka. Na hindi ka madaling madadala ng kahit ano sa mundo. Now you are now using the grace of God that is sufficient for each and every one of us. Diba? When we are weak. Now you are using the grace of God. You are enjoying the benefits of the grace of God because you are now able to overcome your situation. Even though it's hard, it's very hard. Kasi lahat naman tayo may portion ng trials and testings But it's all common. But the grace of God is sufficient always. The born-again experience will tell us or will make us able to enjoy really kingdom here on earth. May mga pagkakataong masasabi natin parang unpleasant, but ngayon, ito talaga masasabi natin, naging totoo yung kanta rin na, kanta ng kaming mga Baptist nung simula, yung count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see the Lord, see what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see the Lord, what the Lord has done. So, ngayon, makikita mo, mas marami ka ng pagpapala kasi alam mo, namumuhay ka na bilang isang tunay na mamamayan ng kaharian ng langit. So, becoming a kingdom citizen, it's supposed to be a genuine one, and we need to understand kung ano yung mga benepisyo. Now, another verse here, Ephesians 2:19. Now, therefore, tingnan niyo po, you are now no longer strangers and foreigners. Kaya nga, yung access natin, susi pa rin ito yung access natin sa Panginoon anytime, anywhere. We are no longer strangers and foreigners. Kasi minsan, may dinaramdam na tayo, may bigat na tayo, hindi tayo makalapit sa Diyos Ama natin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi natin masabi. We are no longer strangers and foreigners. But, tingnan niyo po, but fellow what? Citizens with the saints and members. Ibang members to of the household. Household is a family. Family of God. So tayo membro ng pamilya ng Panginoon. Tayo kabahagi sa mga mamamayan ng mga banal. So ikaw at ako ay hindi dapat mamuhay ng estranghero. Kaya nga minsan, pwede mong questionin, kilala mo ba talaga ang Diyos mo? Bakit ang buhay ay parang palaging talunan pa rin? Paulit-ulit, cycle of defeat, wherein God designed us, if we come to the point that we are almost defeated, but we can all rise up in victory. So, yun ang gusto ng Panginoon, hindi tayo estranghero. Because we know we can rise above all those struggles and troubles in our life because we are no longer strangers and foreigners. Kasi ang mga strangers and foreigners, wala silang kaparehas na pribilehiyo ng isang citizen, di ba? Di sila pwedeng bumili ng property. Pero dito, may property sila. Ginagamit yung citizen. Nagpapaloko. Well, alam po natin na hindi po tayo dapat na pipigilan ng mga ito. Next, Philippians 3 verse 20. Kaya sabi nga na, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. O dito pa lang pinapakita na may malaki tayong pag-asa dahil tayo mamamayan ng langit. We eagerly wait for the Savior because we know the Savior will deliver us from anything that we will go through. So Philippians 3:20 talagang pinapaalala sa atin dito, mga kapatid, hindi ka lang miyembro ng langit, mamamayan ka. Okay? And this is the last verse. Yan. Colossians 1:12-13, sabi nga, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light.
and He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. We all supposed to be thankful because God has made us all qualified. Alam niyo yung maisip mo palang, Panginoon, ang sama ng buhay ko ngayon, noon, pero eto na ako ngayon, nasa piling mo ako. Even though sama, kung nakikita ko parang sablay-sablay pa rin ang buhay. Pero salamat, Panginoon, alam kong hindi naman ito magtatagal dahil meron akong inheritance kasama ng mga banal. Tsaka hindi na ako mamumuhay doon sa buhay ng madilim kasi you have already delivered me from that place And now you have brought me to the place where there is light in the kingdom of the Son of His love. Ibig sabihin, ma-enjoy ko yung pagmamahal ng anak ng Diyos, ng aking Panginoong Yesus. For us to see these things, yung importance ng pagiging citizen, we just need to always draw ourselves near to our Abba Father. Bakit sinasabi ng Panginoon na pumunta ka doon sa secret place mo? As a citizen, nire-require niya yun Kasi gusto niyang ipakilala ang sarili niya sa atin. At kumbaga, talagang magkaroon tayo ng kumpiyansa sa Kanya. Araw-araw, gusto niya magparana sa atin. Kasi araw-araw may nakahanda sa ating mga supernatural things. Kaya hindi natin pwedeng pigilan ang kayang gawin ng Diyos sa atin kung talagang sold out tayo yung mga mamamayan ng kalangitan. And I'm praying, I'm believing, Lord, dalhin mo ang mga kapatiran sa gantong level na talagang yakap-yakap talaga natin yung pagiging mamamayan natin ng langit. Pero hindi ito nagpo-promote ng kayabangan. Ito yung nagpo-promote ng lalong pagpapakumbaba at pagpapasakop, pag-express ng pagmamahal. Siyempre, pag-express ng pagmamahal, hindi mo lang sinasabing I love you, kundi gagawa ka lang. Kahit hindi ka na mag-I love you, basta may ginagawa kang I love you na rin. Diba? So, we are all citizens of the kingdom of heaven. And if you can just imagine how privileged we are. Di ko sanang sasabihin ito, pero dapat sa prayer and fasting pa to. But again, yung paglapit natin sa ating Diyos ay pribilehiyo. We are not coming to God begging. We are coming to God as children. Di ba ang mga anak, hindi naman sila takot sa magulang nila pag lumalapit. Pag mali ang ginagawa nila, takot sila. Pero pag anak ka, anytime, anywhere, you can come to God and just always ask Him of His presence and His power, of His provision, of everything that we need in life here, so He can really show Himself mighty and strong. So, church, mga kapatid, isang napakagandang senaryo sa buhay na meron tayo ngayon ay yung matawag talaga tayong mga mamamayan ng langit. Marahil naging mababaw ang pagtingin natin dito kasi minsan ang usapan natin pag senior ka na, Filipino citizen ka na, senior dual citizen. Tapos pangatlo, citizen of heaven. Tatlo na, triple citizenship na yan. Pero sa mababaw na pagtingin, Pero sa totoo lang, ang pinaka-best citizenship that we have received in this life is to be a citizen of the kingdom of heaven. Kasi nga, alam natin ang Diyos ng langit at ang lupa. He will make things to come to pass according to His pleasure. Kung ano yung makakalugod sa Kanya, gagawin niya
para sa iyo, para sa akin. So again, mga kapatid, it's really a wonderful thing to be a citizen. And if you really are dead serious with God, then really embrace to be a citizen. Magiging watchful tayo sa mga actions natin, sa mga iniisip natin, sa mga sasabihin natin. Kahit sa mga bagay na dealings natin, nagiging aware tayo, Panginoon, how these things work. How will this take place? Lahat ini-inquire natin kay Lord, parang nga tayong mga bata paulit-ulit tayong lalapit sa Panginoon kasi we are no more stranger and no more foreigners sa ating Panginoon. Amen? Did you receive anything, church? Tayo po tayong lahat. And let us honor the Lord with our tithes and our offerings. Hopefully, i-promote nyo pag Sunday, please promote our midweek service. Sabi nyo, pag wala ka, may gagawin ng Lord sa iyo. Sige ka. Nanakot. Hallelujah. Well, I praise God for His Holy Spirit that is guiding us and helping us through this. Every time na minsan na-amaze ba ako kasi ang tingin ko kasi sa akin parang mababa, ano mo ba yun? Yung hindi naman sa pero ewan ko ba bakit ganun ako. Parang mababa ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Siguro since nung bata kami, ganun ako eh. Dahil putok nga lang lobo, takot ako eh. And every time I meet people who are more prestigious than me. Somehow, siyempre, you are humble, di ba? Tama naman yun eh. But I was being rebuked by God. You are not supposed to boast about this, but you are mine, and I am yours. And you don't be ashamed of me. If there is a privilege for you to do a thing for me, do it. And kanina, intercessors for transformation for Laguna. Again, unexpectedly, somebody again called me. You lead the opening prayer. Alam niyo, out of more than 200 people, all believers, all intercessors for the District 1 pa lang ito ng Laguna. San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba. I was called to pray, and while praying, God, sabi ko, para bang my confidence is in you. Facing these people, it is a privilege. And leading them in a prayer, I was just asking God, bring heaven now, here on earth, in this place. Dalhin mo ang langit mo dito. And it was true enough. We really have a blast in praying. We have a blast in the Word. We have a blast in everything that we do. And we have a blast in believing the Lord for what is impossible will become possible. We are not just reaching Laguna, we are reaching the whole Philippines and other nations. Because during also that meeting kanina, they talked about Israel. They talked about ang encouragement is that when you know somebody who's a Jew, you just ask them, if they are a Jew, kahit na Australian Jew, basta meron silang Jewish blood, sabihin mo lang, it's time for you to aliyah. Hindi aleha, aliyah. It's time for you to go back to Israel and be united with the people of God. Because when that happened, the Lord will come back. Pag nabuo na yung mga tao niya. Kasi scattered, di ba, mga Israelites mga Jewish people.
Kaya nga, ang pakiusap nila, sabi niya, pag may kakilala kayong Hudyo, kahit naging Pilipino, pabalikin niyo sa Israel. Kasi, pabilisin natin ang proseso. At tayo, habang tayo nandito, huwag tayong magsawang magtanim ng salita ng Panginoon sa maraming tao. Alam ko, araw-araw may katransaksyon tayo. Gamitin natin yung pagkakataon na yun. Hindi man sila tumanggap, may naitanim tayo. Because somehow, along the way, that seed will burst into a branch. And we will surely see that they will become one with us. Kaya nga, yung sinasabing we are now on the last hour, it's really true. Kasi kitang-kita naman natin na ebidensya eh. People of God are really fulfilling 2 Timothy 3. They are lovers of God. They are not lovers of God. They are lovers of money. Diba? Haters, disobedient to parents. Rampant na yung prophecy na isa sa katuparan. Ibig sabihin, that time is very, very, very near. And we are here to establish His kingdom. Kung hindi tayo magiging totoong mamamayan dito sa lupa ng kaharian ng Panginoon, then these people will be lost. Okay lang sana kung hindi natin nakatransaksyon eh. Kung sa iba, okay lang. Pero yung dinadala ng Panginoon, there is always a purpose why people has been brought to us. And if these are our friends, our contacts, there is a purpose. Share the gospel. Share the gospel. Masarap po na napapatanggap. Huwag natin sabihin, hindi ako aral. Hindi lang po inaaral to eh. Nagpapaturo tayo at papagabay tayo. Papatulong lalo tayo sa banal na Espiritu. Di mo naman kailangang i-explain lahat ng Biblia para maligtas mo yung tao. Hindi eh. Sabihin mo lang, mahal ka ng Panginoon, gusto mo bang ipanalangin kita? Tapos. Pag bumigay sa panalangin yun, magtatanim ka na doon ng pagmamahal at salita ng Panginoon. So, andito tayo sa panahon na ito. At ayaw natin masayang yung existence natin as citizens here on earth para sa ating Panginoon nasa langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa mga kapahayagan mong muli sa amin sa salita mo. Naniniwala kami, Panginoon, meron kang layunin na malalim para sa amin para mangyari ang kalooban mo at ang kaharian mo may sa katuparan dito sa lupa, kagaya na sa langit. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa simbahang ito. Siyempre, nais namin, Panginoon, na talagang maging genuine kami na mga mamamayan mo. And we know, we are not supposed to be a stranger and a foreigner with you. I pray, God, that we can arrest this in this church. That none will be a stranger and a foreigner of the kingdom of God. But will have that conviction that we don't belong to darkness anymore, but we are brought to the light of the kingdom of His Son, of His love. Panginoon, tulungan mo kami. We know the Spirit of the Lord will not be failing when He guides us and helps us and leads us sa mga bagay na kalooban mo makapangyari. Ikaw kasi ang boldness namin, Panginoon. Alam namin sa sarili namin, may limits. Pero pag nandiyan ka naman, we can go beyond our limits. Because you can do always exceedingly abundantly above and beyond what we can even think, imagine, say, and even pray. You can always go above and beyond. So God, I pray in this church, Life and Peace Believers Community, in this hour with you, I pray that there will be a strong conviction of your Holy Spirit, that we will never turn back on our citizenship.
And we will not even consider that we are having a membership or having a religion, that we are a family. A family that will build your kingdom. A family that will love others as well. Thank you, God, dahil nire-reveal mo ito, mga salitang ito sa amin. I pray that we will embrace these things, these revelations of yours. Spirit of the Lord, just continuously remind us, because if we forget God, minsan talagang dito kami na sumasablay. God, the Holy Spirit, I pray that you will put to remembrance everything that we have heard from you, even the revelations we have heard from the past. God, make it so clear to us and help us to remember all these things, and it will be executed. It will be accomplished by the help of your power and your grace upon each and every one of us. Salamat po, Panginoon. Alam namin, hindi kami talo habang ginagawa namin ang gusto mo para sa aming lahat. At sa simbahang ito, makakapangyari at patuloy na makakapangyari ang iyong kalooban, at ang tanging maitatanggal at maitataas lang ang banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Diyos Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus, dahil alam namin makakakita, makakasumpong, makakaranas kami ng umaapaw at masaganang paggawa at pagkilos mo, pagpapala, pabor mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran kong kabahagi ngayon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos ng malakas. Dalhin mo ang bawat isa sa isang malalim na pagkilos mo, sa isang malakas na pagkilos mo. Ang pag-unawa sa mga bagay na gusto mo, makapangyari ito, Panginoon. Hindi na kami tunay na maging katulad ng dati. Talagang masasabi naming born again kami. Panginoon, salamat po sa iyo sa pinagpalang gabing ito, tinataas, tinatanghal, niluluwalhati, pinaparangalan, tinadakila, ikaw lamang aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you so much, church. Kita-kita tayo sa linggo. Mga ladies, sa Sabado, alas 8 ng umaga, dito po kayo sa center. God bless everyone. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing, and your life will be a great blessing to many lives in Jesus' name. We love you, church. Matulog na po kayo ng maaga.